Isa pa sa mga mahahalagang bagay na tinututukan po natin mga kabombo, ito kong pagsisimulan ng Association of Southeast Asian Nation Summit. Ang Pilipinas ngayon ang host ngayon pong taon mga kabombo sa ilang mga aktibidad. Napakaraming mga aktibidad sa ilalim po ng Association of Southeast Asian Nation. Maraming salamat for joining us, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Welcome sa Bombo Network News, Ase. Yes, Genesis and Everly, good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga ho sa inyo. Kamusta ho yung initial na pagsisimula, ASEC? 19 and 20 yata yung pagsisimula ng hosting dyan sa may part ng Visayas area. No? So far, ano pong assessment ho natin dito, ASEC? Oo. So, yun nga, nag-umpisa na yung ating hosting ng ASEAN na 2026. Kaya meron na po tayong activity sa Visayas, specifically sa Cebu and Panglao, Bohol. Kaya naka-activate na po yung ating emergency task force for emergency preparedness and response na pinangungunahan yan ng OCD nga, interagency yan, kasama natin yung iba't ibang ahensya dyan. Kami po ay under ng buong security task force ng PNP. So bilang head ng emergency preparedness ay alerto na po tayo. Meron po tayong mga search and rescue teams, mga medical teams, at mga other emergency responders na naka-standby para tumugon kung ano pong kailangan doon sa mga ASEAN na hosting natin. Tulad nitong mangyayari sa Bohol na mag-uumpisa po bukas hanggang tuloy-tuloy na po yan. Ang ating hosting naman ay hanggang December, kaya tuloy-tuloy po ang ating trabaho dito. Just few days ago, ASEC, nagbabantay po ang Office of Civil Defense dito sa bagyong Ada. Ngayon, kasabay po ng pagsisimula ng hosting nitong Enero 19 o kahapon, ano yung mga initial challenges so far na nakita ko ninyo? Itong iba kasi itong hosting natin kasi preparado tayo dito. Last year pa tayo naghahanda, no? Pero ito nga, kasama sa paghahanda natin yung merong mga weather disturbances. So kailangan lang po talaga meron tayong resources na nakatutok dito sa ASEAN. Kaya yun po ang medyo challenge sa atin kasi hindi lang po ASEAN na venue ang binabantayan natin, lalo na kung may bagyo, pati na rin yung buong locality. So yun po ang challenge sa atin kung paano po magkaroon ng dedicated unit, no, na tumutok dito. But overall, yung sistema natin ay nandyan na at tuloy-tuloy po ang ating koordinasyon with the local government team. Okay. Bombover, with your questions? Alright. Tanungin ko na rin po, ASEC, yung kung paano po yung deployment ng security sector, considering na marami po yung magigipong host provinces. Oo. We will be mobilizing yung ating mga national units. So, meron tayong mga naka-standby niyan. But sa local government po ay magagamit tayo ng mga responders nila, pati na rin yung mga regional assets. So, kaya po meron tayong mga regional task force na binubuo, na meron naman silang mga sariling kagamitan na ino-augment po na manggaling Manila. So yan po yung minamanage natin kung kailangan po ng additional na mga search and rescue teams, mga medical teams ay pinapadala natin doon. So last year pa po tayo nagpaplano nito at ito nga, pinapatupad na natin ito at closely coordinating tayo sa PNP, sa ating armed forces, sa Bureau of Fire, sa DOH at iba pang mga emergency agencies natin. Alright. Mula po nung inactivate po, ASEC, ito pong joint task group na ito last week, kumusta po yung coordination po nito para po sa mas malawak pa na emergencies? Are there initial concerns po from the member agencies, ASEC? So far, wala naman kasi nakatutok dito din ang ating Secretary of National Defense at saka nandyan naman ang mga secretaries, no, committed tayo para suportahan or gawin yung trabaho natin dito sa ating pag-host ng ASEAN. So kailangan po maayos ito at nakahanda tayo. So wala pa po tayong nakikitang problema. Lahat po ng plano ay pinapatupad ngayon and of course guided tayo sa ating chairman, no, Secretary Recto, under President Marcos kasi ito naman host tayo bilang isang bansa, marami tayong bisita na ini-expect, no? 10 countries po yan, 11 kasama ang East Timor at may dagdag pa yan yung ating bisita from the US, Canada and other partner countries. So tuloy-tuloy po. Wala po so far,
lahat po activated at nakatoka po ang Office of Civil Defense dito. Meron po tayong National Emergency Management Team, no? Na na led by OCD at kasama natin dyan yung iba't ibang ahensya. Alright. Bombo Jen? Okay. Asik, panghuli na lamang sa part ko, no? Kasi sabi nga ninyo kanina, bahagi ng ating paghahanda yung mga typhoons or yung mga calamities. Pero sa ngayon, medyo marami-rami ho talaga tayong binabantayan, ano? Mayon, Taal, Canlaon, and then of course, yung posibleng mga bagyo at iba pang mga posibleng calamities. Paano ho natin ito ma-divide, ang Office of Civil Defense, yung attention ho natin kung sakasakali? Kaya nga, plinano na natin ito na meron kaming separate na incident management team na galing sa national na tumututok dito sa ating ASEAN na tuloy-tuloy hanggang December, no? Iba pa yung tumututok doon sa mga pag may mga bagyo, but nagko-coordinate po kami sa isa't isa. Yung aming team, internal sa OCD, kasama dyan yung iba't ibang ahensya. So, may sistema na po kami, talagang tulong-tulong po ito. Hindi lang po talaga ito, hindi to kaya ng sarili ng OCD, but nandyan po, kailangan natin ang tulong ng iba't ibang ahensya. So, tuloy-tuloy po, meron po tayong National Incident Management Team na nakatutok dito sa ASEAN at yung iba naman ay doon sa ating mga ibang disasters. But overall po, naka-integrate po yan sa ating master plan. Hindi lang po bagyo, hindi lang po itong mga binabantayan natin mga bulkan. Yung pinangangambahan natin na matindi na wag sanang tumama at wag tumama, no? Yung malakas na lindol habang meron tayong hosting. Malaking usapan din yung The Big One nitong last year, Asik, after nung Cebu at Davao quakes. Opo. Yan po ang isang pinaghahandaan natin na kung mangyari man yan ay nakahanda tayo kasi marami po tayong bisita, no? Tuloy-tuloy yan, lalo na dito sa Metro Manila. But we would like to assure our visitors, our guests, na nakahanda po ang buong gobyerno at kasama natin dyan yung mga local government units to assure them of their safety at nakahanda yung ating mga resources kung kailangan po tayong mag-mobilize. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Asik Alejandro Defort, ingat po kayo, sir. Yes, maraming salamat at magandang umaga. Magandang umaga ho sa inyo. Ang nagsisilbi pong Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense, si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, mga kabombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.